Okay, 'no, hindi pa po kami gaanong nakaka-recover sa, nangyari kahapon, 'no. Siyempre pagod, init, grabe po yung, maisog na yun, napaka-dramatics, 'no, ang dami po nangyari kahapon. Tapos kahapon rin po, siyempre ngayon ko lang po napanood yung, kay Maharlika, na mga, ah yung videos po na ini-interview niya yung, nakapirma po na PIDEA agent dun po sa kaniyang mga nilabas na dokumento, 'no, at nakikita po natin na, so far, lumalabas na totoo yung, agent at lumalabas din po na totoo yung mga sirkumstansya ng pangyayari at gano'n din po yung mga dokumentong pinakita ni Maharlika, okey. Magkukuwento rin po tayo ng mga nangyari kahapon, yung talagang observation natin, 'no. 'Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay niyo, pindot na, okey. Ah Alam niyo po, medyo unahin na po natin 'to, 'no, yung kay Maharlika. Nung una siyempre, talagang kaduda-duda talaga. Ayan, na kasi parang hindi po kaduda-duda yung kay Maharlika, hindi, bura-bura. Marami pong, nagduda, 'no, sa mga dokumento ni Maharlika kasi usong-uso ngayon yung mga AI, 'no. Tapos alam niyo po, ang dami po kasing sunod-sunod po kasi yung, revelasyon, yung pong, ah, mga expose ni Maharlika. Parang ako mismo, parang hindi ko mapaniwalaan na talaga bang ganito katindi ang mga ganito katindi yung contact ni Maharlika na eto, sa ano lang po, 'no, sa anong tawag dito, magtotohanan po tayo, 'no. Meron po ba talagang ganito kalupit na informant o tinatawag na mga ahas o ni Maharlika na nagbibigay talaga sa kanya ng information, 'no? Nakaalis na po si Kapil. Nagbibigay po ng information kay Maharlika na lahat po ng mga katiwalian, lahat po ng mga ay, parang ako mismo, tatapatin ko po kayo, ako mismo, ay may may kutsilyo pa. Pasensya na po kayo, pinagtawanan lang ako ro'n. Tatapatin ko po kayo, 'no, parang parang ang daming impormasyon na binibigay ni Maharlika na parang, ito minsan ito kaya totoo? Tapos automatic, 'no, 'pag nagbigay po ng information si Maharlika, automatic po na bibirahin siya ng mga pro-BBM. Ako nung una binibira ko si Maharlika, sabi ko ang galing naman ng ano, ang galing naman ng, ni Maharlika, kuwentista, 'no? Parang ang galing. Hindi, patapusin niyo muna ako, nasa ano pa lang, bitter pa rin ba ako. Maganda po 'to sinasabi ko. Sa totoo lang po, wala talaga, hindi ako makapaniwala na lahat ba ng impormasyon tungkol sa puwedeng ikasira ng mga tao sa Malacanang, bakit po alam ni Maharlika at bakit po itong mga tao na 'to sa Malacanang na sinisiraan ay tila wala silang magawa sa mga expose ni Maharlika, 'no? Yan yung
sumasagi sa isip ko noon pa, eh. Gano'n ba talaga katindi, gano'n po ba talaga katindi yung mga informant ni Maharlika? Oh, ta's babanatan po ng mga vlogger ni PBBM, ng mga tambaluslos, ng mga ensaymada, 'no, na walang katotohanan, AI lang 'yan, peke 'yan. Oh, eto pong latest, tignan po ninyo, peke 'yan. Peke 'yang, nilabas ng PIDEA kasi papaliwanag nila na parang totoong-totoo yung paliwanag nila na ito ay peke dahil ganito, ganito, ganito yan, makukuha ka naman sa paliwanag, 'no? Pero biglang lalabas yung at katulad po nito, biglang lumabas yung PIDEA agent, 'di po ba? Nakukuha niyo yung ano, lalo pong mas maraming, ah, ine-expose si Maharlika, mas lalo pong nagiging katiwa-tiwala, eh. Kasi una nasa Amerika siya, 'di ba nung una, 'pag sa una, nasa Amerika ka paano mo malalaman 'yan? 'Di ba ang katwiran niya lang, ano, meron siyang source, eh. Alam niyo po eto, tingin ko talaga sa dami po ng napatunayan na mga tama na sinasabi ni Maharlika, kahit na ano pa po ang duda ko nung una, 'to, ako nagtatapat ako sa inyo, eh, hindi parang kinu-question ko 'yan dati si Maharlika, eh. Talaga bang may mga alam kang ganyan, 'no? Pero sa dami na po ng napatunayan ni Maharlika na tama yung kanyang impormasyon, wala pong ano, wala pong dahilan para hindi ka maniwala, eh. So ibig sabihin, malamang sa malamang, ang nangyayari po dahil nakita na nila si Maharlika po talaga yung lahat po ng palagay ko hindi na po isang tao lang 'yan, eh. Palagay ko po lahat ng tao na mayroong gustong marinig, lahat ng tao na may, gustong ipaalam yung kanilang mga, ipaalam sa buong Pilipinas yung kanilang mga nalalaman, palagay ko ipinapadaan na lang, 'no? Ipinapadaan na lang kay Maharlika. Bakit po? Hindi nag-aawat si Maharlika, eh. Hindi 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 niyo kayang awatin, eh. So, more or less, kung ipapadaan niyo kay Maharlika, more or less, makakarating sa madlang people. Ika nga yung mga gustong iparating. So, lahat po ng mga may hinaing na may nalalaman, mukhang nagkakaroon po ng ano 'no, na makarating, may taga-ipon at may nagpaparating kay Maharlika. Kaya po ngayon sa totoo, kaya ako lately hindi na, eh. Tignan natin kung saan makakarating. Ang nakakahiya po yung mga nagsasabing AI, yung mga nagsasabing gawa-gawa lang ni Maharlika, yung nagsabing fake 'tong document na 'to. 'Di ba? Kasi katulad niyan, papaano niyo po sasabihin na fake pa yung dokumento, may nagpatunay na. Ganito po 'yan, eh, oh. Sa batas po, sa yung tinatawag po ng, evidence, 'no? The best evidence is the evidence itself. Ang pinakamagandang ebidensya yung mismong dokumento, the documents itself. Okay. So sa makatwid, yung pinapakita ni Maharlika, kung peke yan, isa lang po yung dapat magpatunay na peke yan. Yun po yung PIDEA agent na nakapirma dyan. Sasabihin lang po na nakapirma dyan, this time, yung guest ni Maharlika, sasabihin niya lang na hindi ko pirma yan, hindi akin yan. Nag-English na palpak. Hindi akin yan.
'di ba? Hindi ko pirma 'yan. Tapos na yung dokumento, peke na yung dokumento. Yun lang po yun, eh. Ewan ko, tignan niyo, si Maharlika sa kakakausap niya sa mga attorney, hindi ko po alam kung si Maharlika ay, tinuturuan ng mga attorney kung paano magbasa ng tamang dokumento, kung paano ipakita na yung dokumento ay, lehitimo, 'no? Pero ganyan po yung mga tanong ng mga ng mga ano, eh. Kung hindi man nakakausap si Maharlika ng mga attorney, kung hindi man siya nabibigyan, kilala niyo po ba 'yan? Ito po bang, dokumento na 'to, nakikita niyo 'to? Pinapatunayan niyo ba na kayo yung nakapirma diyan? Gano'n po yung matagal ko na napapanood sa mga hearing na 'pag ang abogado po ay nagtatanong, tama, the best evidence is the evidence. Basta mapapatunayan na yung ebidensya ay legit, 'no? Papaano po mapapatunayan na yung ebidensya ay legit? Ano po ang kulang 'pag evidence lang? Ang evidence, 'no, yung lalo na po yung mga dokumento, kaya po kinakailangan ng mga tao na magso-sworn ka ng statement, susuruin mo yung dokumento kung ito ba ay totoo. At ang pinakamaganda po magsabi na totoo yung dokumento, yung nakapirma ron. Di po ba? Asan na po? Ito ang question ko sa mga to. Hindi po ako original nito, nabasa ko lang to kay SAS. Sasabihin ko naman sa inyo kung nababasa ko lang. Pero komento. Ngayon pong pinatunayan ng tao, pinatunayan po ng PIDEA agent, yung nakapirma po. Ako yan nakapirma. Pirma mo ba to? Oo, pirma ko yan. Totoo ba to? Ikaw ba gumawa nito? Oo, totoo yan. Paano mo ginawa yan? Bakit mo ginawa yan? Pinaliwanag ng PIDEA agent. Sa madaling salita, yung laman nun, pinatotohanan ng mismong pumirma. Legit na po yun. No? Yan po ay ebidensya na sa korte. May pumirma. Pinatunayan ng pumirma na ginawa niya yun. Pinatunayan ng pinirma. Nervyos si Kuya Badong sa English. Opo. The best evidence is the evidence itself. Di ba? Mapapatunayan mo po na lehitimo na yung ebidensya kung meron pong nag-corroborate. Hindi po corroborate eh. Yun nga, corroborate na nagpapatunay. Ako yan, ako yung pumirma, legit yan, yun. So ano pa po yung sinasabi ninyo na AI generated, na ito po ay fake na dokumento? Pinatunayan na nga ng tao eh. Dahil hindi po nila pwedeng atakihin yung taong nakapirma na peke yung ginawa niyang dokumento, paano po inatake ng mga katulad ni Coach Janet? Siyempre, para maging legit yung pag-atake ni Coach Janet, maggagalit-galitan. Magsusungit-sungitan. Ang sungit. Yung sungit. Magsusungit-sungitan lang si Janet. Yun na yun? Mawawala na? Tignan natin. Meron sinabi rito si Janet na maganda eh. Para lang po, ganito po, ngayon ang dala-dala naman nila. No, ganito po ngayon yung kanilang sinasabi tungkol diyan sa PIDEA agent ni Maharlika. Sana ba 'yon? Panay naman. Ito nakakabwisit sa mga dilawan. Panay pagmumukha nila nakikita, wala namang may interest sa kanila. Wala pong may interest na sa inyo, Laila de Lima. Wala namang may interest sa inyo. Eto, naggagalit-galitan lang. Tapos gumaganon-ganon lang. Sabi ni Janet, ganun lang itsura eh. Eto po, magpapakita lang po sila. Eto
kukuha din lang kayo ng witness, palyado pa, try harder, luka-luka, binibining Maharlika. So ang inaatake na po nila ngayon, yung kredibilidad ng witness, no? Palpak pa. Bakit po palpak? Kasi daw, his credibility is very questionable. Nakakagulat kasi, nagmumukhang hero pa siya ngayon. Considering na siya nga yung primary suspect dun sa 8 million extortion activities which I expose. So may nag-expose po dito sa taong to, sa PDEA agent, at bakit daw ngayon pinalalabas na isa pa siyang, na siya pa po ay bida pa ngayon, samantalang siya yung primary suspect sa ibang kaso. So meron po siyang kaso na siya yung primary suspect ayon dito sa pinanunood ni Coach Janet na nalathala dito sa X. Eh ano po connection nun? Ang tanong ko lang, PDEA agent ba siya? Opo. Siya ba yung nakapirma doon? Opo. Yung dokumento ba na yun na ipaliwanag niya kung para saan yan ng tao na siya yung nakapirma doon at nagagalit nga siya. Ito po ang sabi niya, hindi po siya tuwan-tuwa na nilabas ni PDEA, ni Maharlika. Actually, correct si Eladio, Kuya Badong. Ano ba sinabi ni Eladio? Actually, ang sabi ng PDEA, no? Bakit bakit sa'yo napunta, Maharlika, yung classified information? Yun yung kaya ako nagrereklamo sa PDEA, kaya daw siya sumulat. Bakit yung kanyang mga classified info po yun eh. Bakit po napunta sa hawak ni Maharlika? Actually, hindi niya po pinupuri si Maharlika, di ba? Ang sinasabi niya nga, ine-expose niya sa buong mundo, dapat may managot. Bakit nakakalabas? Ibig sabihin, lahat po ng PDEA agent ay kayang malaman ng mga tao kung sino-sino yung mga operasyon nila. Hindi po ba ang PDEA ang kalaban po ng PDEA mga drug lords? Bakit po kinakailangan lumabas? Wag tanggalin po muna natin yung delikado po ito sa mga PDEA agent. Bakit po yung mga operasyon po nila ay pwedeng makarating sa mga katulad ni Maharlika? Yun yung punto niya eh. Yung witness, palyado naman yung witness niya ba sapat na napatunayan ni Maharlika na legit yung hawak niyang dokumento? Hindi ba dapat mas magtanong tayo? No? Nagiging legit lalo yung panawagan na to. Kaya po, kada po merong nagpapatunay ng isang sinasabi ni Maharlika, hindi kaya lahat din ng sinabi ni Maharlika may katotohanan din? Di ba? Okay. Mamaya po sasagutin natin yung mga alam ko po marami na kayo. Ito po wala po ako doon pero kung ako po magsusuri niyan ng authenticity ng isang dokumento. Sinasabi niya PDEA agent siya. Napatunayan naman na PDEA agent. Wala naman po nagsasabi na hindi siya PDEA agent. Ang nagsasabi po siya na pinirmahan niya yun, totoo yung dokumento, ano pa pong kinakailangan natin para magpatunay na may ganoong dokumento? Wala na po. Ang ibig sabihin niyan, kaya tayo ang hamon natin, kaya pala gano'n ang hamon ni Maharlika, no? I-demanda siya kasi kung peke yung nilalabas niya, i-demanda siya. Dahil yun lang po ang kinakailangan. Okay. Punta po tayo rito sa kwentong maisog. Pasensya na po kayo hindi pa rin ako maka-get over. Dami po naglalabasan ngayon.
Ang dami pong naglalabasan ngayon. Thank you very much muna kay Worthy Videos Online na nagbigay sa atin ng 37 pesos na pangkape. Gawin natin muna, tingnan natin kung ayun. Sa May Rally, naroon po kami, no? Pagdating pa lang po namin doon, umaga pa lang. Siyempre, sabi kasi nung organizer, doon na lang kayo tumuloy sa hotel namin kasi may bakante pa ron. Kasi wala naman kaming balak na may mga gamit kasi kami at wala kaming balak na para mapaglagakan. Yun lang po yung purpose doon sa hotel na yun. Ilalagak namin yung ibang gamit namin tapos tutuloy na kami sa area para o kaya makapagpahingan konti, sobrang init eh. Pagdating pa lang namin doon, naku, kailangan ng mga vlogger doon kasi pinapalayas na yung mga gumagawa ng stage. Para lang po alam nyo lang po yung nangyari sa Maisog. Mabuo lang po yung kwento nyo. No? Matagal na po yan eh. After ng Davao, ang kasunod dapat, Bulacan na. Bakit po Bulacan? Kasi po yung Bulacan, thank you very much kay Marijo, Sorina Marujo, na nagbigay ng Saudi Arabian Real, $4 for Saudi Arabian Real. Okay. Ang totoo po niyan, yun na po yung pagkakalam namin susunod Bulacan kasi ang Bulacan nga historical, 'di ba? Davao kasi maisog ang mga taga Davao, tapos susunod na dapat Bulacan. Kasi nga sa Bulacan naganap yung unang republika, napakaganda na significance. Unang republika, unang konstitusyon ng Pilipinas, nasa Bulacan, Malolos. Kaya gusto talaga sa Malolos. Pero naunahan na nga ng ng Cebu, naunahan na ng Tagum City. Kaya ang tagal po, yan po pinakamatagal. Magkakakilala na nga kami ng mga organizer sa tagal. Sa tagal nila akong kinokontak, binibigyan ng info, ina-update. Ayoko na nga po sabihin sa inyo mga update kasi pag nag-update ako, hindi natutuloy, di ba, yung sa Bulacan. So matagal po yan na wino-work out. Government po talaga yan. Government po ng local government po yung nagpo-provide lagi ng mga venue sa Maisog Rally. No? Government, local government din po yung magpo-provide ng security para kay PRRD. Yan po ang katotohanan, mga pulis po. Kahit saan po kami magpunta, marami pong pulis para po proteksyonan yung mga nagmamaisog. Hindi po to rally ng mga makakaliwa na at iba pang rally na basta-basta na lang no. Ini-involve talaga na maisog yung mga local government. Kasi nga para talagang gustong magpahayag nung nilalaman ng maisog nung rally peace rally. Pero kakaiba po sa Bulacan. Wala po talagang local government si PRRD po isa sa malaki niyang boto, 'di ba, Bulacan. Kaya takantaka tayo ay si BBM Sara Bulacan talaga rin. Okay, kaya takantaka po tayo bakit po ni isa sa mga taga Bulacan local government wala. Kaya po napunta po sa Bustos. Sa totoo lang po, ang Bustos po, hindi po siya city. Sabi ko nga bakit kung hindi sa Malolos, bakit hindi sa San Jose del Monte o kaya sa may isa pang may Kawayan. Yan po yung mga siyudad sa Bulacan Bakit hindi sa mga siyudad? At bakit sa private? Bakit sa private na lupain? Kasi nga walang pumapayag. Sabi ko, grabe, paano ka, di ba? Kung lahat po, walang pumapayag. Tapos dun sa area, alam niyo po, one day before, sa lahat po ng pinagdadausan ng rally, thank you po. Kay Meg Raso, $5. Sayang sinira ng Marcos ang tiwala ng bayan.
Sa lahat po ng pinagdadausan ng rally, siguro one day busy na yan lahat, magtatayo ng hindi lang po stage, pati po yung mga bakod. Alam niyo po, bakod na pagod po, lahat po napuntahan ko, Davao, Cebu, may bakod po talaga para sa mga VIP. Para po pag nagpunta yung presidente dito po, open na open po talaga. Wala po talaga. Open, sabi ko nga nung nagpunta na kami, saan kaya magsasalita rin si PRRD? Tapos nakita ko maya-maya, naksaksihan talaga namin. Naroon lang kami, nakasilong kami ron eh. Nasaan yung mga gumagawa? Tapos na, di ba, pinalayas nga sila, may pulis doon. Hindi na namin inabutan yun eh. Kaya papunta ron yung organizer, sumabay na lang kami, sumunod kami. Sa madaling salita, pagdating namin doon, yun, nagkukwento na yung mga ano, may panay mga vlogger naroon. Sumaya-maya, may dumating na truck. No? Hinarang na doon sa papasukan ng mga tao. Kung may papunta man doon, may truck na naroon. No? Tapos, maya-maya, may nagbalita, naroon! Hinaharang doon yung ano, mga hinaharang yung mga papuntang mga naka-tricycle, mga tao. Di puntahan doon yung mga vlogger. Pero hindi po ako dahil sa silong lang ako. Kainitan tapat, mga mag-alas 12 na nun. Sabi ko, grabe, no? Walang naitayong, saan magsasalita dyan si PRRD? Paano yung protection ni PRRD? Yun yung iniisip ko eh. Dating presidente ng Pilipinas, ganyan kalantad. Tapos, bago ka pa pumasok dun sa area, meron pang ano ron, meron pang, hindi ko alam kung may activity ron na may inuman. Dami talagang ano, dami talagang mga kalalakihan dun. Anong mangyayari rito sa Maisog Rally? Parang kakaiba sa lahat. Kakaiba sa lahat 'to ng Maisog Rally. Hindi presidente ng Pilipinas eh. Tapos wala kaya sabi ko, malabo siguro 'to na ano. Pag tinuloy 'to, isang bato lang magkakagulo tapos hindi na sabi ko. Tapos nakita ko ngayon yung mga video na hindi ko nakita kahapon, yung pinapalayas. Nakita ko yung mga tarpaulin eh. Kung ikaw walang nananawagan na mga local government doon na umattend sa rally, tapos makikita mo sa venue, pinaskilan po ng this private property, bawal ang gumamit dito. Lahat po ng makakakita, alam talaga na hindi matutuloy. Pati po yung mga nasa tindahan, doon kami kumain sa tapat eh. Tuloy ba yung rally dyan? Nagtatanong sa amin kasi mukhang galing kami ron. Tuloy daw po, sabi ng mga organizer. Bakit may mga nakapaskil dyan? Tsaka ano? Hindi rin nila alam eh kung matutuloy ba o hindi. Tapos walang sound system. Wala kang naririnig na, wala kang nakikitang gumagawa. Yun po yun. Ganun po yung ano. Yung sa tubo, wala po akong nakita ron sa area. Wala pong tubo ron. Yung may mga taong nakahawak ng tubo. Wala naman ako nakita. Ang nakita mo talaga sa bakod nakasampay yung mga malalaki na hindi pinagagamit na may-ari, yung walang parang no trespassing ang nakalagay. Tapos alam mong bago. Kaya lahat po lahat po ng mga dadaan doon, hindi siguro tuloy ang rally. Ganun talaga mararamdaman nila. Puta, mga tindahan nga doon, di nila alam kung ano eh. Kami pa tinanong eh. Tuloy ba yan? Tapos meron pong, siguro, hindi ko alam kung viewer natin o ano, binabaan kami ng, yung, sabi sa amin, ay, sir, nagpahayag na sa TV na hindi tuloy ah. Hindi ako naniniwala, sabi ko, baka hindi totoo yan. Mahirap po talaga naroon. Iniisip ko talaga, paano pag nagkagulo kaya rito? Saan kami, isang open yun eh. Papasok ka, isang pasukan, tapos wala na ibang labasan, doon lang sa area na yun. Tapos nakabakod na. Ang hirap. Tapos bakit private? Bakit hindi government? Bakit wala bang ano sa Bulacan? Wala bang People's Park? Parang ang hirap na hirap sila. Yung kumakalat po ngayon na pinalalayas ng attorney
na hindi pinapayagan. Nakita po namin yung document na meron, eh, meron silang contract na pinapayagan, eh. Yun lang, sa mga nagsasabi po na kami pa yung nanloloko, naroon po kami. Nakita po namin yung truck, nakita ko yung truck na ibinilandra doon sa papasokan ng tao. Nakita ko mismo yung mga tarpaulin doon na, ano ba yung nakalagay sa tarpaulin? Ano yung nakalagay sa tarpaulin? Doon sa nakalagay doon. Pati nga yung ano, meron ka ba? Pinicturan mo? Hindi mo rin napicturan? Hanapin mo nga para malaman lang nila. Talagang makikita nyo pag nakita nyo yun, hindi tuloy ang rally. Attorney yun. Lang naman yun, walang bayad yun. Kaya nga sabi nila, oy, nariyan ba si BMR? Si BMR nagtagal doon, eh kasi kami ano na, eh. Meron pumunta kami, may press con daw yan. Boss Badong Aratilis Vlogs, may magandang rebound diyan. Nakikita na ng taong bayan ng government ngayon ay nagbalik sa pagiging diktador. Grabe po, ngayon lang po ako nakakita na rally pinipigilan. Si panahon ni Pangulong Duterte, may mga nagrarally po, hinayaan lang, eh. Kasi onti lang, eh. Ang lalaki kasi ng maisog rally. Doon po sila natatakot, eh. Kahit po sabihin nila na nilalangaw, hindi po nila pwedeng yan yung pagnanakaw, hindi naman daw hinaharangan ng truck. Sabi ni Attorney Panelo, hindi. Nakita po namin yung truck. Ako po, nakita ko po yung pagdating ng truck. Kayo naman, oh. Ako ba naman bubulahin nyo? Di ba naroon yung truck mo? Naroon po kami, nag-interview. Ano yung truck na yan? Akala ko nga kasama. Akala ko nga yung truck na yun, laman nun, siyempre, wala pa stage, eh. Ito na siguro yung gagawa na stage. Putay na.